Kabanata 2571. Natakot si Kobe habang mabilis na lumapit ang streakang sword rainbow. Ang kanyang ekspresyon ay hindi makapaniwala habang tinitingnan niya si Severin. Ang kanyang tinig ay hindi sinasadyang nanginginig sa takot. Ano, ang proteksyon na banal na armas? Hindi inisip ni Kobe na ang Loren Divine Blade ay magiging isang proteksyon na banal na armas. Tanging ang mga proteksyon na banal na armas ay maaaring magpalabas ng tulad ng isang nakasisindak na aura, na ginagawang pigilan ang kanyang mga espiritual na kayamanan. Nais ni Kobe na tumakas ng walang pangalawang pag-iisip. Ito ay isang proteksyon na banal na armas. Kahit na ang isang Supreme Paragon ay matatakot kapag nahaharap dito, ito ay sobrang napakahirap upang makitungo. Bagaman si Kobe ay isang antas level 5 Paragon, na mas mataas kaysa kay Severin, ang mga pagkakaiba na ito ay madaling matulay ng proteksyon na banal na armas. Matapos ang panginginig sa pagkabigla, mabilis na tinapik ni Kobe ang portal at nawala, na nagbabalak na makatakas. Pinlano niyang ibalik ang impormasyong ito kay Gresham. Ang isang proteksyon na banal na sandata ay lubos na nagpahusay sa lakas ng isang cultivator. Sa panahon ng seremonya ng Royal Paragon, si Filbert ay walang kahirap-hirap na hinarap ang parehong sina Amethyst at ang Grand Elder nang hindi nahuhulog sa isang kawalan, na umaasa lamang sa isang Godslayer Spear. At iyon ay isang makapangyarihang Supreme Paragon, hindi sa banggitin na siya ay isang Royal Paragon lamang. Ang pakikitungo kay Severin, na nagtataglay ng isang proteksyon na banal na armas, ay hindi bababa sa gawain ng isang tanga. Kaya, hindi na nag-atubili si Kobe at nagpasya na tumakas. Ngunit hindi bibigyan siya ni Severin ng pagkakataong makatakas. Inilagay niya ang talim ng banal na armas at pinihit ito sa isang lumilipad na espada na tinusok sa katawan ni Kobe sa bilis ng kidlat. Hindi, si Kobe ay naglabas ng dugo at ang kanyang mukha ay puno ng kakilakilabot at hiyawan habang naramdaman niya ang kanyang dugo at kakanyahan na mabilis na nawawasak. Siya ay nagpupumilit ng labis, at ang kanyang kaluluwa ay nais na makatakas mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang Loren Divine Blade ay humihila at sinira kaagad ang nakapaligid na espasyo. Tulad ng paglitaw ng kaluluwa ni Kobe, agad itong nadurog sa abo. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay at kinuha ang Loren Divine Blade nang makita niyang napatay na si Kobe. Kasabay nito, nakuha din niya ang storage ring ni Kobe. Pagkatapos nito, tumingin siya ng malamig sa scholar na hindi kalayuan, na wala sa anumang ekspresyon sa kanyang tingin. Sa sandaling nakilala ang taong ito si Severin, marahas siyang umiwas, nang mabilis na sumigaw sa takot, "I-excuse ko ang aking sarili, Severin." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, tinapik niya ang portal at nawala mula sa paningin ni Severin agad. Hindi pa nawala sa isip ni Hugo. Siya ay isang kumpletong antas ng yugto ng 4 na Paragon na hindi tugma kay Kobe. Kahit na imposible para sa kanya na makipaglaban kay Severin, na nagtataglay ng isang proteksyon na banal na armas. Agad na napatumba si Kobe ni Severin na may isang hit lamang. Si Hugo ay tumakas ng walang tigil para sa kanyang buhay, at nais niya na mayroon siyang dalawa pang mga binti at hindi na maglakas loob na magpahinga kahit na ilang sandali habang siya ay lumilipad ng daan-daang milya ang layo sa isang hininga. Nung hindi na niya maramdaman ang aura ni Severin, pinunasan niya ang malamig na pawis mula sa kanyang noo at huminga ng malalim. Sa kasamaang palad, hindi ko inaasahan na makatagpo si Severin, ang Godslayer dito. Narinig niya na sa nakaraang Starry Sky Battle Space, pinatay ni Severin ang maraming pangunahing mga alagad ng mga marangal na pamilya at sagradong lupain. Sa kabutihang palad ay na-target ni Severin si Kobe. Kung ito ay sa kanya, tiyak na wala siyang pagkakataon na makatakas. Sa pag-iisip nito, pinunasan ni Hugo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo, ang kanyang mukha na puno ng kakilakilabot. Proteksyon ng banal na armas, tila ang plano ng primordial na sagradong lupain ay mabibigo sa oras na ito. Samantala, kinuha ni Severin ang storage ring ni Kobe at isinaaktibo ang kanyang banal na pandama, na pinilit na masira ang mga paghihigpit sa loob. Matapos masira ang mga paghihigpit, sumulyap si Severin sa loob ng kanyang banal na pandama, at ang kanyang mga mata ay hindi makakatulong ngunit tumagal. Walang maraming bagay sa loob ng singsing.
Maraming mga jade plaques na nakasulat sa diskarte sa pagsasanay at banal na pamamaraan, ilang mga bote ng mga gamot na alchemical, maraming mga kahon ng jade, at sa wakas, isang mapa ng balat na may sukat na hayop. Una nang inilabas ni Severin ang mga kahon ng jade at binuksan ang mga ito. Sa loob, may ilang mga 8 grade herbs na naglalabas ng mayaman na panggamot na halimuyak at nagliliwanag na ilaw. Bukod dito, natagpuan pa niya ang isang napakabihira na ika-9 na grade na halamang gamot. Ito ay isang prutas na may sukat na palad na naglalabas ng isang maliliit na ilaw na pilak, na naglalaman ng isang mayamang likas na kapangyarihan sa loob. Napabulala si Severin sa sorpresa, wow, ito ang moonlight na prutas. Kung ikukumpara sa Bianca grass sa kanyang kamay, ang sagradong prutas ng moonlight ay mas mahalaga at maaaring magamit upang pinuhin ang mga breakthrough na tableta na partikular para sa mga Supreme Paragon. Siyempre, ito rin ay isang mahalagang sangkap para sa pagpino ng tableta ng Supreme Paragon. Hindi inaasahan ni Severin na tipunin ang mga sangkap para sa tableta ng Supreme Paragon. Matapos ilagay ang ilang mga halamang gamot sa kanyang storage ring, sinulyapan niya ang kalapit na slips ng jade. Ito ay ilan lamang sa mga diskarte sa pagsasanay sa kalidad ng langit at banal na pamamaraan mula sa primordial na sagradong lupain. Hindi na niya pinahahalagahan ang mga diskarte sa kalidad ng langit matapos na linangin ang kataas-taasang kasulatan ng pilosopiya, ngunit kinuha pa rin niya ito sa wakas. Sa wakas, kinuha ni Severin ang mapa na may sukat na palad. Ang buong mapa ay bahagyang dilaw, nagawa sa isang hindi kilalang balat ng hayop. Sinulyapan lamang ito ni Severin at nagpakita ng isang masaya at nasasabik na ekspresyon. Ito ay talagang isang mapa ng lupain ng mana sa Eastern Sea Secret Realm, bulalas ni Severin. Ito ay naging ang dating kataas-taasang Panginoon ng primordial na sagradong lupain ay tumanggi sa presyon at ginalugad ng personal ang silangang lihim ng dagat. Ang raw materials para sa Godslayer Spear ng primordial na sagradong lupain, ay nakuha mula sa lihim na kaharian na ito. Nang maglaon, inukit ni Baldwin ang mapa ng ruta at ipinamahagi ito sa mga Royal Paragon na pumasok sa lihim na kaharian sa oras na ito. Maswerte din si Severin. Nangyari siyang kumuha ng isa mula kay Kobe. Kung hindi man, aabutin ng maraming oras para sa kanya upang galugarin ng dahan-dahan ang lugar. Matapos matingnan ang mapa, kinilala ni Severin ang direksyon, lumubog sa hangin at nawala sa kalangitan. Maya-maya, ang mga nasira na paligid ay nagpahayag ng isang ugnay ng berde ng paunti-unti. Nakita ni Severin ang isang berdeng oasis na lumilitaw sa abot tanaw. Nag-scan siya sa pamamagitan ng oasis at nakita ang isang sinaunang palasyo sa gitna ng oasis. Ang palasyo ay walang takip na may mga bumubuo ng mga pormasyon at lumitaw ang marilag na aura. Sa sandaling ito, maraming mga guhit ng ilaw ang lumitaw sa paligid ng oasis, na nagpapahiwatig na ang mga tao mula sa iba't ibang mga pangunahing sagradong lupain ay dumating. Si Severin ay hindi nag-atubiling at sumugod. Agad siyang nagdulot ng kaguluhan sa karamihan ng tao nang dumating siya sa palasyo. Dumating na si Severin. Wow! Tila ang kompetisyon para sa lupain ng mana ay magiging kawili-wili. Narinig ko na si Drake ay pumasok lamang sa Eastern Sea Secret Realm at naghahanap ng agresibo kay Severin. Sa pakikinig sa mga talakayang ito, tahimik na nakaupo si Severin upang mabawi ang kanyang lakas. Alam niya na ang tunay na labanan ay nauna. Sapat na, dumating si Gresham sa lupain ng mana kasama ang mga Royal Paragon mula sa iba't ibang mga sagradong lupain ng mas mababa sa 30 minuto. Nang makita si Severin, ang kanyang mga mata ay naging nagyayelo at napuno ng hangarin na pagpatay. Kaagad pagkatapos, dumating si Drake. Alam ng lahat sa karamihan ng tungkol sa pagkapuot sa pagitan kay Severin at Gresham. Ang mga talakayan ay sumabog kaagad. Maging ang Saintman ng primordial na sagradong lupain ay dumating. Ito ay magiging isang mabangis na labanan. Hehe, narinig ko na tinalo ni Severin si Drake sa isang kamay noong nakaraang mga araw. Siguro kung magagawa niya ito muli sa oras na ito. Si Severin ay nakinig sa mga mababang bulungan ng nakapalibot na mga cultivators. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago habang nakaupo siya sa lupa, na mabawi ang kanyang naubos na enerhiya. Habang nakita ni Gresham si Severin, nagpakita siya ng isang malamig na ngisi.
Makikita ko kung paano mo pamahalaan upang mabuhay sa oras na ito, Severin. Sinulyapan niya si Drake at isang mabangis na pagpatay sa kanyang puso. Upang patayin si Severin, ang primordial na sagradong lupain ay nagbayad ng isang mahusay na presyo, na bumubuo ng isang alyansa sa Dragonoid at ang sagradong lupain ng Evil Tribe Practitioner mula sa Season at Las Bonercut. Desidido silang patayin si Severin sa loob ng lihim na kaharian ng silangang dagat. Kung hindi man, sa kakilakilabot na talento ni Severin at tulong ng tunay na kakanyahan ng walang kamatayan, malamang na mag-advance siya sa isang Supreme Paragon sa loob ng 10 taon. Upang umakyat sa immortalidad sa loob lamang ng ilang dekada ay ganap na posible. Sa mga mata ni Gresham, ang tunay na kakanyahan ng immortal ay dapat na ang kanyang pagkakataon, ngunit nanakaw ito ni Severin sa huli. Ang paghadlang sa isang landas ng paghihiganti ay maihahambing sa pagpatay sa mga magulang ng isa. Tumango si Gresham patungo kay Drake na hindi kalayuan, pagkatapos ay inalis ang kanyang tingin, na nakaupo sa cross-legged, at tahimik na naghihintay. Ang lakas ng mga pormasyon at paghihigpit sa lupain ng mana ay mayroon pa ring natitirang kapangyarihan, na hindi madaling masira ng mga Royal Paragons. Ang mga nakapalibot na cultivator ay sumulyap lamang ng malamig kay Severin bago bawiin ang kanilang mga titig, at ang digmaan na inaasahan nila ay hindi nangyari. Ito ay nakakagulat na maraming mga cultivator na dumating upang panoorin ang palabas. Siyempre, bukod sa karamihan, mayroong mga may masigasig na pananaw. Alam nila na ito lamang ang pansamantalang kapayapaan bago ang bagyo. Marahil ang tunay na labanan ay magaganap sa loob ng lupain ng mana. Maraming mga cultivator na muling nakakuha ng kanilang pandama ay mabilis na lumayo sa kanilang sarili mula kay Severin, Gresham, at iba pa. Pagkalipas ng ilang sandali, ang isang portal na crack ay biglang lumitaw sa kalangitan, na mabilis na bumubuo sa isang portal na daanan. Kaagad pagkatapos, ang isang surge at marilag na itim na demonyong enerhiya ay bumagsak mula sa loob ng daanan na iyon. Ang demonyong enerhiya na ito ay nakabalot, tulad ng isang bagay mula sa impyerno, na nagpapalabas ng isang nakakapang-inig na lakas. Ilang sandali lamang, ang temperatura ay bumaba ng mabilis, at ang hangin ay nakalagay sa mga kristal ng yelo. Sa susunod na sandali, isang binata ang nakabihis ng isang itim na balabal, na may mahabang peklat sa kanyang mukha, dahan-daang lumakad palabas ng daanan. Ang taong ito ay mga 30 taong gulang, ngunit ang aura ng kanyang pagkakamit ay nagmula sa kanya ay napakalakas. Siya ay isang kumpletong antas ng 5 Royal Paragon. Ang ilang mga cultivator sa gitna ng mga pulutong ay nakilala sa kanya, at nagulat sila sa pagkabigla. Ano? Ito ay si Isaac, ang tagapagmana ng demonyo ng Evil Tribe. Ang aking kabutihan, ang Evil. Ang Evil Tribe ay malayo sa Las Bonercut, gayunpaman siya ay dumating sa silangang dagat. 2 taon na ang nakalilipas, may mga alingaw-ngaw na pinatay ni Isaac ang milyon-milyong mga tao sa isang lungsod sa Delhi pagkatapos ng pagsulong sa Royal Paragon, na nilamon ang kanilang dugo at kaluluwa upang linangin ang kanyang demonyong sining, na pinihit ang mga kaluluwa ng 1,000,000 tao sa mga bandila ng kaluluwa. Hindi ko inaasahan na darating din siya. Hindi mabilang na mga tao ang nabalisa nang makita nila si Isaac. Siya ay isang kilalang pumapatay sa Blue Realm, na lumampas kay Severin. Tumango si Gresham kay Isaac nang makita ang kanyang pagdating. Napansin ni Isaac si Severin, at inilipat niya agad ang kanyang tingin sa kanya, at isang nagniningas na kasakiman na ipinahayag sa kanyang mga mata. Dumating si Isaac sa itaas ni Severin sa isang instant at nagsalita ng buong pangungutya, kaya, ikaw si Severin. Sa mga salitang ito, ang nakamit ni Isaac ng kumpletong yugto ng 5 Royal Paragon ay naging isang mapilit na puwersa, na lumilikha ng isang marahas na bagzo ng hangin na pinilit si Severin. Si Severin, na nagmumuni-muni na nakapikit ang mga mata, ay biglang binuksan ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang umuusbong na presyon. 2 hibla ng malabo na ilaw na kumikislap mula sa kanyang mga mata. Sa isang malamig na pagngisi, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggal ang presyon. Pagkatapos, tumayo si Severin, at tiningnan niya si Isaac sa himpapawid habang siya ay nagsalita ng basta-basta, ako si Severin.
Dinilaan ni Isaac ang kanyang mga labi, na parang tinatanggap ang isang kalakal. Ibigay ang tunay na kakanyahan ng immortal, at maaari kong mapalaya ang iyong buhay. Siya ay sumisigaw. Dahil si Isaac ay sumulong na sa Royal Paragon sa nakaraan, hindi niya mapasok ang Starry Sky Battle Space noon. Ang Evil Tribe ay nagpadala ng maraming mga pangunahing ordinaryong alagad. Nagsisisi si Isaac tungkol dito. Nang maglaon, nang malaman niya na ang tunay na kakanyahan ng Immortal ay nakuha ng isang antas na Level 4 Paragon, hindi niya maiwasang mainggit. Matapos ang pagtatapos ng Starry Sky Battle Space, ang balita ni Severin na sumulong sa Royal Paragon ay dumating ng mas mababa sa isang buwan pagkatapos. Malalim na ikinalulungkot ito ni Isaac. Sa kanyang palagay, si Severin ay magiging isang antas na 5 Paragon kung hindi niya makuha ang tunay na kakanyahan ng Immortal. Sa makatuwid, nang siya ay nakipag-ugnay sa Primordial Holy Land, kaagad na sumang-ayon si Isaac nang walang pag-aatubili. Samantala, nang marinig ang mga salita ni Isaac, hindi maiwasang matawa si Severin sa galit at sinabi ng malamig. Matagal ko nang narinig ang pagmamataas ng tagapagmana ng demonyo. Tunay na hindi ito walang batayan. Hindi na nag-atubiling si Severin. Itinaas niya ang kanyang kamao at inihampas, ang kamao na sumasalamin sa nagliliyab na ilaw tulad ng isang araw. Ang marilag na dugo at enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay lumakas tulad ng pagbagsak ng usok, at ang nakapalibot na portal sa loob ng ilang dosenang metro ay nasira tulad ng isang salamin sa isang instant. Ang kapangyarihan ng kamao na ito ay nakakatakot, at may malakas na pagsabog, ito ay tumusok sa pamamagitan ng portal ng direkta. Sa kabila ni Severin bilang isang antas ng 3 Royal Paragon, ang kanyang pisikal na katawan ay maihahambing sa isang tunay na dragon, na may kakayahang pakalmayan ang dagat na may isang padyak at paglipat ng isang bundok na may isang tulak. Bukod dito, wala siya sa ordinaryong landas ng katotohanan ng martial arts, ngunit sa halip ang landas ng panloob na mundo. Ang kanyang kontrol sa kapangyarihan ng langit at lupa ay lalong naging sanay, na nagpapahintulot sa kanya na makipaglaban sa isang antas ng 5 Royal Paragon kahit na hindi gumagamit ng mga armas. Kung gagamitin niya ang proteksyon na banal na sandata, kahit isang antas ng 6 na Royal Paragon ay papatayin ng kanyang espada. Nang makita ni Isaac ang pag-atake ni Severin, mabilis na nag-react si Isaac at itinaas ang kanyang braso upang mablock kaagad. Sa susunod na sandali, naramdaman niya na parang siya ay natamaan ng isang malaking bundok, na halos hindi mahuli ang kanyang paghinga. Ang nakasisindak na shockwave ay naging isang bugzo ng hangin na lumusot sa buong lupain para sa 12 milya. Kahit na si Isaac, isang antas ng 5 Royal Paragon, ay umatras sa maraming mga hakbang. Matapos makuha ang suntok na ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Isaac, tumitig siya ng masama at ang kanyang mga kalamnan at naging mas seryoso. Hindi niya inaasahan na si Severin ay napakalakas. Ang isang antas na 3 Royal Paragon ay maaaring magtaka ang isang antas ng 5 Royal Paragon tulad ng kanyang sarili. Matapos mabawi ang kanyang pandama, sumumpa si Isaac sa loob. Mapahamak ito. Siya ay isang antas lamang ng 6 na Paragon, ilang buwan na ang nakakaraan, paano siya mabilis na sumulong. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2575. Natigilan ang mga nakapalibot na cultivator. Hindi inaasahan na ang kamao ni Severin ay talagang magdulot ng isang hamon kay Isaac. Mas nakakagulat pa sila nang makita nila ang pag-atras ni Isaac. Tila na si Severin ay walang talo sa parehong antas. Bakit ang tagapagmana ng demonyo mula sa Evil Tribe ay tila hindi tugma para kay Severin? Ang aking kabutihan, gaano kalakas si Severin? Sinasabing tinalo niya si Drake sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan nang pumunta si Drake sa seremonya. Ang surging blood at enerhiya. Bakit parang mas malakas ang pisikal na katawan ni Severin kaysa sa Dragonoid? Hindi mabilang na mga cultivator ang namangha. Maging si Gresham ay natigilan. Nakatitig siya ng blanco kay Isaac na ang ekspresyon ay nagbago ng malaki at nagbubulong sa kanyang sarili, o hindi. Paano napakalakas ni Severin?
Maaari bang mabigo ang aming misyon? Nagkaroon ng isang hindi sinasabing panuntunan sa Blue Realm, ang mas mataas na antas, mas mahirap na labanan ang mga kalaban sa buong antas. Lalo na sa antas ng Royal Paragon, na humipos sa mga patakaran ng langit at lupa at isinama ang katotohanan ng martial arts sa loob ng sarili. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng bawat antas at mahirap pagtagumpayan. Ngunit si Severin ay tila hindi naapektuhan ng panuntunang ito. Si Gresham ay nanginginig ang kanyang ulo at naisip sa kanyang sarili, imposible. Walang alinlangan na mapapahamak si Severin sa oras na ito. Ang primordial na sagradong lupain ay nagbabayad ng isang mahusay na presyo upang patayin si Severin sa East Sea Secret Realm sa oras na ito. Sa lahat ng apat na pangunahing sagradong lupain na sumali sa puwersa, kahit na si Severin ay may walang hanggan na kakayahan, naniniwala siya na hindi maiiwan ni Severin na buhay, sa lihim ng Sea Secret. Mabilis na huminahon si Gresham at malamig na tinitigan si Severin. Samantala, si Isaac, na nabigo ni Severin, ay sumuko sa kanyang pag-aalipusta at dahan-daang umatras. Tinapos na ni Isaac ang resulta ng pagsubok na ito. Ang lakas ni Severin ay medyo lumampas sa kanyang inaasahan. Kaya, pinili ni Isaac na ihinto ang pagsubok at binalak na sumali sa mga puwersa kasama si Gresham at ang iba pa pagkatapos pumasok sa lupain ng mana. Tulad ng naiwan niya, ang isang nanunuya na tinig ay lumusot sa mga tainga ng karamihan. "Oh, Isaac, matagal nang hindi kita nakikita, bakit ka nakagulat ngayon?" Ang isang kumpletong antas ng 5 Royal Paragon ay natatakot sa isang antas ng 3 Royal Paragon. Sa sandaling nahulog ang mga salita, isang itim na ilaw ang lumitaw sa malayong kalangitan. Ang itim na ilaw na dumadaloy sa buong kalangitan tulad ng isang meteor at sa wakas ay lumapag na malapit sa kay Isaac. Habang naglalabas ang ilaw, ang isang binata na may suot na buto ng buhok, na may isang makasalanang mukha na naglalabas ng hindi mabilang na madilim na aura, ay ipinahayag. Ang taong ito ay nagsuot ng isang kulay abo na balabal, at siya ay isang antas ng kalagitnaan ng yugto ng 5 Royal Paragon, na nagbibigay ng isang mapanganib na pakiramdam. Maraming mga talakayan ang lumitaw habang dumating ang bagong dating. Ito ay si Reggie, ang Saintman ng kadiliman na sagradong lupain. Sinasabing ang maliit na demonyo na ito ay nagtataglay ng kadiliman ng banal na konstitusyon, at ang kanyang konstitusyon ng Celestial Demon ay umabot sa isang maliit na tagumpay. Siya ay sinasabing walang kamatayan. Hindi ko inaasahan na ang kadiliman na sagradong lupain ay kasangkot din. Tila ang labanan sa oras na ito ay magiging labis na matindi. Tumangala si Severin kay Reggie, na nakarating sa pinangyarihan, at naramdaman ang malamig na aura na nagmula sa kanya, at bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Matapos makarating si Reggie sa tabi ni Isaac, tumingin siya ng may interes kay Severin bago bawiin ang kanyang tingin. Tila na sa kanyang mga mata, isang antas ng 3 Royal Paragon ay walang iba kundi isang langgam lamang. Naging maingat kaagad si Severin at pinalipat ng lihim ang kanyang enerhiya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naintindihan niya na ang mga hindi humamon sa kanya kanina, marahil ay naghihintay para sa mga tao ng mga sagradong lupain ng masasamang practitioner na dumating. Pinatay na ni Severin ang isang pangunahing alagad ng kadiliman na sagradong lupain, sa gayon ay lumilikha na ito ng puot. Tulad ng para sa Evil Tribe, hindi niya alam kung bakit si Isaac ay nagalit sa kanya. Ngunit gayon paman, hindi ito mahalaga ngayon. Nasa lupain na siya ng mana at hindi may iwan ang lupain ng East Sea Secret Realm. Ilang sandali, ang kapaligiran sa lugar ay naging medyo hindi maganda. Ito ay tumagal ng 2 oras at pagkatapos ay ang mga pormasyon at mga paghihigpit sa lupain ng mana ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng naruroon ay naging labis na nasasabik nang makita nila ang eksena. Alam ng lahat na ang lupain ng mana ay malapit ng magbukas. Tulad ng inaasahan, ang pangwakas na mga paghihigpit na sumasaklaw sa lupain ng mana sa wakas ay gumuho ng isang malakas na pagsabog, na nagwawasak sa hindi mabilang na mga sparkling fragment sa hangin. Sa sandaling iyon, 12 ng mga ilaw ng bahaghari ang lumubog sa kalangitan at dumiretso para sa palasyo. Nagmadali din si Severin patungo sa palasyo at diretso itong pumasok. Kahit na ang palasyo ay hindi mukhang malaki mula sa labas,
parang naramdaman ang pagpasok sa isang maliit na mundo na pinasok. Ang malalim na pilosopiya ay nasa buong palasyo. Nakikialam ito tulad ng isang pangingisda sa kalangitan. Matapos pumasok sa palasyo, sinundan ni Severin ang daanan at sa lalong madaling panahon natagpuan ang 28 grado na halamang espiritual. Tulad ng malapit na siyang magpatuloy sa paggalugad ng mas malalim, naramdaman niya ang isang pamilyar na aura na hindi malayo sa likuran niya. Agad na tumalikod si Severin at nagulat nang makita na lumapit sa kanya sina Gresham at Drake mula sa likuran. Sa nakita niya ito, naintindihan niya ang hangarin ni Gresham at iba pa. Nang walang pag-aalangan, nagmamadali si Severin. Itinaas niya ang kanyang kamao upang hamampas sa dalawa. Isang bakas ng kagalakan ang sumabog sa mukha ni Drake nang makita niya si Severin na hindi tumakas ngunit umaatake sa halip. Sumigaw siya, naghahanap ka ng kamatayan. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, itinaas ni Drake ang kanyang kamay at tinawag ang isang gintong sibat, na pinalalaki ang marilag na aura ng isang piling kalidad na kayamanan na espiritual. Sa kabilang panig, tinawag ni Gresham ang isang battle halberd na nagdadala ng kakilakilabot na kulog na kapangyarihan. Mamatay. Ang dalawa sa kanila ay hindi nag-aaksaya ng anumang mga salita at sumugod patungo kay Severin. Ang mga kamao ay sumabog sa hangin, na nagniningning ng maliwanag tulad ng araw. Matapos ang daan-daang magkakasunod na mga suntok, hindi niya masira ang mga panlaban ng dalawa, na hindi sinasadya ni Severin na ipagpatuloy ang pag-iwas sa kanyang sarili. Pinatawag niya ang Loren Divine Sword mula sa loob ng kanyang panloob na mundo, at lumitaw ito sa kanyang kamay sa pamamagitan ng portal. Pagkatapos, hinawakan niya ang espada ng Marahan, at isang sword wheel na nagdadala ng walang talo na kapangyarihan ay kumalas sa portal at isinugod patungo sa kay Gresham at Drake na may hindi mapigilan na momentum. Sa ilalim ng sword wheel na ito, ang lahat ng bagay sa kahabaan ng paraan ay nasira sa abo. Si Gresham ay kinilabutan ng nakasisindak na aura na nagmula sa Loren Divine Sword. Bulalas niya sa kawalan ng paniniwala, protection na banal na armas. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Gresham na halos imposible para sa kanya at kay Drake na pumatay kay Severin. Nang walang pag-aatubili, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Isaac at Reggie. Sa kabilang panig ng lupain ng mana, si Isaac, na nag-aani lamang ng isang mahusay na piraso ng metal na may nasisiyahan na ekspresyon sa kanyang mukha, ay malapit ng galugarin ang iba pang mga palasyo ng ang komunikasyon na nakamamatay sa kanyang katawan ay nag-vibrate. Itinutok ni Isaac ang kanyang banal na pandama dito, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ay isang mensahe ng pagkabalisa mula kay Gresham. Isang protective divine weapon. Nang malaman na nagmamay-ari si Severin ng isang protection na banal na armas, ang mukha ni Isaac ay naging hindi nahulaan. Ang isang protection na banal na sandata ay ang mahalagang kayamanan ng mga pangunahing sagradong lupain. Huminga ng malalim, matapos na tumugon sa mensahe ni Gresham, nahulog ang mukha ni Isaac habang siya ay nagbulong, ang matandang si Adrian na ito ay talagang mapagbigay. Talagang naglabas siya ng isang protection na banal na sandata. Ngunit napakasama, hindi ko lamang nais ang tunay na kakanyahan ng immortal, kundi pati na rin ang protection na banal na armas. Matapos ang pag-ungol sa kanyang sarili, kinilala ni Isaac ang direksyon na ibinigay ni Gresham at pinunit ang portal, na nawawala agad. Inisip ni Isaac na ang protection na banal na sandata ni Severin ay mula sa sagradong lupain ng Grundy 1. Kasabay nito, si Reggie, na naggalugad ng mga kayamanan sa palasyo, ay nakatanggap din ng isang mensahe ng pagkabalisa mula kay Gresham. Nang malaman na nagmamay-ari si Severin ng isang protection na banal na armas, bahagyang nagulat si Reggie. Matapos ang sorpresa, ang isang sakam na ilaw ay kuminang sa kanyang mga mata tulad ng isang gutom na lobo. Dinilaan ni Reggie ang kanyang mga labi at ngumiti. Isang protection na banal na sandata. Ako mismo bilang isang antas ng 5 Royal Paragon ay wala kahit isa. Gayunpaman, ang isang antas lamang ng 3 Royal Paragon ay nang ahas na magkaroon ng ganoong kayamanan. Matapos ang pagngisi, mabilis na itinaas ni Reggie ang kanyang kamay, at binutis ang puwang sa harap niya, at agad na nawala. Samantala, sa labas ng palasyo, ang kalangitan ay umiilaw sa pamamagitan ng isang layer ng ilaw na pilak,
at ang nakapalibot na puwang ay nasira, na parang maselan na porselana ay bumabagsak mula sa kalangitan. Ang matalim na sinag ng espada ay naglabas ng isang kakilakilabot at marilag na aura, na mabangis na nagmamadali patungo sa kay Gresham at Drake. Nahaharap sa banta ng proteksyon na banal na armas, nadama ni Gresham ang kanyang anit na nanginginig, at ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng hindi mapigilan. Agad niyang inalis ang gintong sibat sa kanyang kamay, at ang kanyang antas ng dalawang Royal Paragon ay agad na sumabog, na bumagsak ng isang hugis na talam ng sibat na sinag sa harap niya sa napakabilis na bilis, nang direkta patungo sa paparating na enerhiya ng espada. Kasabay nito, sumabog din si Drake sa kanyang buong lakas, at ang halberd sa kanyang kamay ay ginamit tulad ng isang lumilipad na dragon, na naglalabas ng isang chilling light. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay hindi makatiis sa sword wheel na pinakawalan ng Loren Divine Blade, kahit na ginamit nila ang kanilang buong lakas. Ang kalangitan ay nagbago ng malaki, at ang nabasag na portal sa paligid nila ay agad na nilamon ito. Ang kakilakilabot na puwersa ay nagdulot ng matinding pinsala sa kay Gresham at Drake. Ang dugo ay tumulo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig, at ang kanilang mga mukha ay naging mapatla kaagad, kahit na ang kanilang aura ay naging mahina at matamlay. Si Severin ay nagpatuloy sa paghabol sa kanila. Hinawakan niya ang talam ng banal na Loren at nagbago sa isang ilaw ng bahaghari. Ang umuungal na hangin ay sumigaw sa kanyang mga tainga, habang ang kanyang umaapaw na hangarin na pagpatay ay sumasakop sa isang lugar na 10-10 milya. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga Royal Paragon na naggagalugad ng mga palasyo ay biglang tumangala at tumitig patungo sa direksyon kung saan nakikipaglaban si Severin. Wow! Anong nakakatakot na aura? Sino ang muling nakikipaglaban sa kay Severin? Ang aking kabutihan, maaari bang sumabog ang isang Royal Paragon na may ganitong kapangyarihan? Hindi mabilang na Saint Kings ang nagtaka, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kabigatan. Kasabay nito, sa larangan ng digmaan, sina Gresham at Drake, na malubhang nasugatan, ay nakita muli si Severin na lumapit sa kanila, at biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Ang dalawa sa kanila ay hindi nag-atubili at binutas ang portal upang maiwasan ang mga papasok na pag-atake. Si Severin ay sumigaw, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagpatay sa hangarin. Tulad ng pagdating niya sa loob ng 100 talampakan ni Gresham at Drake, biglang naramdaman ni Severin ang isang panginginig sa portal sa likuran niya. Kaagad pagkatapos, ang isang portal na nakrak ay tinanggal na bukas, at mabilis na lumitaw si Isaac mula sa portal na nakrak. Tumigil si Severin nang makita niya si Isaac, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagpatay sa hangarin habang sinabi niya, "Ito ka." Matapos makarating si Isaac sa eksena, nakita niya ang mapotla at walang espiritu na sina Gresham at Drake. Ang kanyang ekspresyon ay naging solemn, lalo na nang maramdaman niya ang marilag na aura na nagmula sa Loren Divine Blade sa kamay ni Severin, na nakagulat pa sa kanya. Ang matalim na sinag ng espada na nag-vibrate sa hangin ay ginawa ang kanyang nakalantad na balat na nananakit. Proteksyon ng banal na armas. Huminga ng malalim si Isaac nang makita niya ang Loren Divine Blade. Tumangala siya kay Severin. Tulad ng isang hakbang na pasulong, inatras niya ang kanyang paa. Ito ay dahil ang isang portal na daanan ay biglang lumitaw, at lumitaw si Reggie mula sa portal na daanan, na puno ng pagpatay sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ang 4 na mga prodigy ay natipon dito. Si Gresham, ang Saintman ng primordial na sagradong lupa. Si Drake, ang Dragoniad 5-clawed Golden Dragon Bloodline at Prodigy. Si Isaac, ang tagapagmana ng demonyo ng Evil Tribe. Si Reggie, ang Prodigy of Darkness Sacred Land. Si Gresham, na malubhang nasugatan at mapotla, ay nakita ang pagdating ni Isaac at Reggie, at naging nasa sabik. Dinilaan niya ang mga bloodstain sa mga sulok ng kanyang mga labi, at hindi pa naganap na pagpatay ng hangarin na sumabog sa kanyang mga mata. Sinabi ni Gresham sa isang malamig na tono, "Severin, kahit na mayroon kang isang proteksyon na banal na armas, kaya ano? Sa oras na ito, ang 4 na mga prodigy ay natipon. Mamamatay ka rito ngayon." Matapos ang pagsasalita ni Gresham, binago ni Drake ang kanyang sarili sa isang higanteng dragon, na inihayag ang kanyang tunay na form ng dragon.
Ang nakasisindak na daan-daang mga paa ang haba ng figure, na nakahover sa hangin, at hindi mabilang na mga kaliskis na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng nabasag na portal. Patayin. Sa pamamagitan ng isang dagandong mula kay Drake, ang kanyang napakalaking kuko ay bumagsak patungo sa kay Severin ng direkta. Mahigpit din na hinawakan ni Gresham ang gintong lance sa kanyang kamay at siya ay sumakay patungo kay Severin sa isang bilis ng kidlat. Kasabay nito, sina Isaac at Reggie ay gumawa din ng kanilang pagkilos. Ang dalawa sa kanila ay mabilis na tinawag ang kanilang mga piling kalidad na kayamanan na espiritual, na pinalabas ang aura ng antas ng level 5 na Paragon, at sinalakay si Severin. Ang apat sa kanila ay puno ng pagpatay sa hangarin. Nang makita ito ni Severin, hinigpitan niya ang kanyang pagkakahawak sa talim ng banal na Loren, at ang kanyang mga mata ay sumabog ng malamig na ilaw. Ang mga langgam ay langgam lamang, mahinahon niyang sinabi. Sa susunod na sandali, ang hindi pa naganap na banal na ningning ay sumabog mula sa Loren Divine Blade, na may mga prinsipyo na dumadaloy dito, at isang malaking swath ng lila na aura na umikot sa paligid. Kasabay nito, ang kanyang antas ng tatlong royal na Paragon ay sumabog ng lubusan, at ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng kanyang katawan ay umusbong ng labis, at sa wakas ay nagko-convert sa Loren Divine Blade. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na ilaw na lumubog sa kalangitan mula sa katawan ni Severin, na bumubuo ng isang nakasisindak na ilaw ng espada sa kalagitnaan ng hangin. Ang ilaw ng espada na ito ay ilang milya ang haba, at ang nakapalibot na puwang ay agad na gumuho at nawala. Ang nakasisindak na aura na nagmumula rito ay naging dahilan upang madama ni Gresham ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang buong katawan ay natakpan nakakapanindig na balahibo, at naramdaman niya na mamamatay siya sa oras na ito. Si Gresham, na napuno ng takot, ay malapit nang mapunit sa portal upang maiwasan ang papasok na ilaw ng espada. Gayunpaman, natagpuan niya na ang puwang sa paligid niya ay kasing solid ng bakal. Hindi mahalaga kung paano siya kumilos, ang walang bisa ay nanatiling hindi mapunit, na iniwan siyang nakulong. Nagpanik si Gresham. Napagtanto niya na ang walang bisa sa paligid niya ay nasil. Sa kanyang gulat, mabilis na itinaas ni Gresham ang gintong lance sa kanyang kamay at itinulak ito pasulong, na nagpapadala ng isang ahas na tulad ng sinag ng ilaw na dumaan sa hangin. Gayunpaman, paano makikipagkompetensya ang isang piling kalidad na espiritual na kayamanan sa isang proteksyon na banal na armas? Ang sword beam ni Gresham na pinakawalan ay direktang nasira ng Loren Divine Blade. Ang sword wheel ay nagdala ng isang mabangis na hangarin, sa mabangis na kapansin-pansin na gintong lance. Ang piling kalidad na espiritual na kayamanan ay maaari lamang pigilan ang sword wheel para sa ilang mga paghinga ng oras bago ito hindi makatiis sa mabangis na pag-aalsa ng talim ng Loren, at nagsimulang lumitaw ang mga bitik. Natakot si Gresham sa pinangyarihan. Nakaramdam siya ng nakapaloob sa isang walang hanggan na nakamamatay na aura, naganap na nawawala ang kanyang pag-iingat. Mabilis siyang lumingon at sumigaw kay Drake na hindi malayo, save mo ako. Drake. Sinumpa ni Drake ang loob sa kanyang masamang kapalaran at lumipad upang iligtas kaagad si Gresham. Sa mabisang lakas ni Severin ngayon, kasabay ng pagpapala ng proteksyon na banal na armas, napagpasyahan ni Drake na marahil ay magbabayad sila ng isang mabigat na presyo kahit na ang apat sa kanila ay sumali sa puwersa upang patayin si Severin. Kung mahuhulog si Gresham bago iyon, ang pagkakataon na pumatay kay Severin ay walang alinlangan na maging mas payat sa pamamagitan ng pag-iwan ng tatlo sa kanila. Upang makamit ang kanilang layunin ng kooperasyon, pinili ni Drake na iligtas si Gresham. Matapos makarating sa tabi ni Gresham, itinaas ni Drake ang kanyang malaking kuko at tinali ang mga elemento. Ang kanyang lakas na nakabatay sa tubig ay nagbago sa daan-daang mga tower ng tsunami na bumangga ng mabagsik sa sword wheel. Sa pamamagitan ng isang nakakabingi ng pag-ungol, ang nakasisindak na shockwave ay nag-level sa mga palasyo ng ilang milya ang layo agad, at ang puwang sa loob ng 100 talampakan ay naging wala. Sa marahas na shockwave na ito, sina Drake at Gresham ay parehong ipinadala na lumilipad, na natatakpan ng dugo. Tulad ng nakita ni Severin ang eksena, hinabol niya kaagad ang mga ito, na hindi binigyan sila ng anumang pagkakataon upang mahuli ang kanilang paghinga. Ang talam ng banal na Loren sa kanyang kamay ay tila nadarama ang hangarin ni Severin.
Marahas itong nag-vibrate at lumipad mula sa kanyang kamay, na naging isang light stream at sinaksak patungo kina Gresham at Drake na walang awa. Ang marilag na ilaw ng espada ay nagdala ng isang banal na ningning na nagmula sa kalangitan. Ang nakasisindak na aura ay nagdulot kay Gresham at Drake na natigilan. Lalo na ngayon na ang dalawa sa kanila ay na-target ng Loren Divine Blade. Ang nakapalibot na espasyo ay natatakpan dahil sa nakasisindak na kapangyarihan ng proteksyon na banal na armas, at sila ay parang nakaugat sa lupa, hindi makagalaw ng 1 pulgada. Habang lumapit at mas malapit ang Loren Divine Blade, ang tinig ni Drake ay nanginginig sa takot habang sumisigaw siya, "Iligtas mo ako." Habang humingi ng tulong si Drake, sa wakas ay nag-react sina Isaac at Reggie. Ang labanan ngayon ay nangyari ng napakabilis. Sa isang sulyap ng isang mata, sina Gresham at Drake ay ipinadala na lumilipad, at ang kanilang mga katawan ay halos napunit. Tulad ng napagtanto ni Isaac at Reggie ang kapangyarihan ni Severin na may proteksyon na banal na armas, nanginginig sila sa takot at nadama ng kanilang mga anit. Kung mamatay sina Drake at Gresham, nadama ni Isaac at Reggie na hindi sila tatayo ng pagkakataon laban kay Severin lamang. Kaya, ang unang prioridad ay upang mailigtas sina Gresham at Drake. Nang walang karagdagang pag-iisip, ginawa ni Isaac at Reggie ang kanilang aksyon. Ang isa sa kanila ay sumabog patungo kay Drake at nabuo ang isang nagtatanggol na hadlang, habang ang isa pa ay sumugod patungo kay Severin, na sinusubukan na palibutan si Severin at iligtas sina Drake at Gresham. Sa kasamaang palad, si Severin ay nagbabantay laban sa kanila mula sa kanilang hitsura. Kabanata 2580. Tumalikod si Severin habang lumipat ang dalawa. Ang Loren Divine Blade, na lumipad ay nawala sa portal at lumitaw muli sa pamamagitan ng portal. Ang nakasisindak na kapangyarihan ay lumusot sa buong lupain, at ang nakasisilaw na ilaw ng gintong espada na sinaktan sina Gresham at Drake ay walang awa. Ang dalawa sa kanila ay napuno ng matinding takot nang makita nila ang nakasisindak na sinag ng espada. Lubhang ikinakalat nila ang kanilang enerhiya, sinusubukan na masira ang portal upang maiwasan ang pag-atake. Gayunpaman, ang nakapalibot na portal ay nanatiling tinatakan. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang kanilang sinubukan, ang portal ay nanatiling hindi gumagalaw. Habang papalapit ang ilaw ng espada, ang mga mata ni Gresham ay naging pula sa takot. Malakas siyang sumigaw, "Hindi." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang sinag ng espada ay tinusok sa kanyang katawan, na sinira ang kanyang kaluluwa at pinunit ang kanyang katawan sa kalahati. Ang hiwa ay makinis at maayos, at ang kanyang dugo ay nag-spray sa hangin. Sa kalaunan ay nagiging dalisay na espiritual na enerhiya at bumalik sa kalangitan at lupa. Tulad ng para kay Drake, mas masahol pa siya sa ilalim ng pag-atake ng Loren Divine Blade. Ang kanyang kakilakilabot na dragonoid na pangangatawan ay sumabog sa isang ambon ng dugo. Ang kanyang hiyaw na dagandong ay sumigaw sa kalangitan, "Hindi. Severin, huwag mo akong papatayin." Di nagtagal, ang hiyaw ni Drake ay nalunod sa isang marahas na pagsabog. Habang nahuhulog sina Gresham at Drake sa isang iglap, sina Isaac at Reggie ay may isang pakiramdam na walang magawa. Ang lakas ni Severin ay lumampas sa kanilang inaasahan. Sa kabila lamang ng isang antas ng 3 Royal Paragon, nagawa niyang kumuha ng 4 na kalaban at pumatay pa kay Gresham at Drake. Matapos makitungo sa dalawa, itinaas ni Severin ang kanyang kamay, ang Loren Divine Blade ay lumusot sa portal at bumalik sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pinihit ni Severin ang kanyang tingin kina Isaac at Reggie na hindi kalayuan at sinabi ng walang pag-iingat, "Kayo naman ang susunod." Naramdaman ni Isaac na parang nasaktan siya ng kidlat, at agad na namutla ang kanyang mukha. Alam niya na kahit na siya at si Reggie ay sumali sa puwersa ngayon, mahirap na tumugma kay Severin. Tumakbo. Ito lamang ang naisip sa isip ni Isaac. Tumalikod siya at tinapik ang portal upang tumakas. Gayunpaman, hindi bibigyan siya ni Severin ng pagkakataong tumakas. Kailangan niyang magdala ng mga kahihinatnan ng pagkabigo. Si Severin ay inihampas ang Loren Divine Blade. Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, ang longsword na tinusok sa pamamagitan ng portal at si Isaac ay pinugutan ng ulo ng light beam.
Kahit na siya ay isang kumpletong antas ng 5 Royal Paragon, wala lang siya kung hindi sumulong sa Supreme Paragon. Sa isang iglap, ang ulo ni Isaac ay nahulog mula sa himpapawid. Si Reggie ay ganap na natakot nang makita niya na pinatay ni Severin ang isa pang Royal Paragon sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Siya nanginginig, ako ay nalinlang sa pamamagitan ng kasakiman at pagmanipula ni Gresham at iba pa. Mangyaring extra ang aking buhay. Hindi ito pinaniwalaan ni Severin. Nang hindi man lang siya tinitingnan, tinatakan niya ang nakapalibot na portal sa talam ng Lauren Divine Blade. Sa susunod na sandali, ang talam ay naging isang flash ng kidlat, at sumabog sa pamamagitan ng portal at napatay ang mga nakapalibot na elemento, na tinamaan si Reggie ng walang awa. Ang kapangyarihan ng proteksyon na banal na sandata ay isang bagay kahit na isang makapangyarihang Supreme Paragon ay maiinggit, na may kakayahang dalhin ang mga patakaran ng langit at lupa. Bagaman si Severin ay hindi pa isang Supreme Paragon, ang kanyang landas ay hindi ang katotohanan ng martial arts, ngunit sa halip ang landas ng panloob na mundo, na pinapakita ang mga panuntunan ng langit at lupa mula sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Sa pagpapala ng kapangyarihang ito, ang kapangyarihan na pinakawalan ng proteksyon na banal na armas ay hindi isang bagay na maaaring pigilan ng isang Royal Paragon. Matapos ang isang malakas na pagsabog, namatay si Reggie.